Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan, Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Lahat posible. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayay inupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawi sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri.
Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri
Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita.
Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Kamusta po kayong lahat mga kapatid? Again, welcome po sa gawain ng Panginoon ngayong pong araw ng linggo, araw ng pagsamba, araw ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa lahat po ng maaga pa lang ay nakatutok na po sa ating live broadcast ngayong pong araw ng linggo, February 25, 2024. Binabati po natin ang lahat po na nakatutok, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo na naaabot po ng ating live broadcast, sa mga nanonood po sa ating replay. Ayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Huwag kakalimutan mga kapatid, kung ikaw ay nandito sa Facebook, sa ating official FB page, huwag kakalimutang i-like o i-follow ang ating FB page. Baka hindi nyo pa po nalalike at nafa-follow. Paki-check nyo po kung naka-like na kayo o naka-follow. At the same time mga kapatid, pwede nyo pong i-share o ibahagi ang ating live broadcast sa pamagitan po ng pagpindot sa ating share button. Diyan po sa bandang ibaba, sa may comment section, bandang kaliwa, makikita nyo po yung meron po dyang arrow na kung saan pwede nyo po yung i-click, pwede nyo pong i-share sa inyo pong timeline, pwede nyo po yung i-share sa True Messenger, no po yung ating link para isang click lang po nila ay nandoon na po sila sa ating live broadcast. Ganun din mga kapatid, sa mga kapatid natin na nakatutok naman po sa ating official YouTube channel, tayo po ay mapapanood after this live broadcast. Mapapanood po tayo sa ating YouTube premiere. Pwede nyo pong i-subscribe, no? I-hit ang notification bell para po lagi po kayong updated kapag may mga bago tayong videos, meron tayong YouTube premiere, ma-advise po kayo ahead of time. Ayan. So, para may magno-notify po sa inyo, may magpapaalala sa inyo na manonood ako ng Sunday Worship Cell Celebration. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa gawain ng Panginoon ngayong araw ng linggo, araw ng ating Panginoon. At sama-sama po tayong magpupuri sa ating Diyos at makikinig na kanyang mga salita. Handa ka na ba sa gagawin ni Lord sa buhay mo ngayong araw na ito? Excited ka na ba sa mensaheng ipagkakaloob sa atin ng Panginoon sa araw na ito? At kung excited ka na, syempre, batiin natin mga kapatid, bago tayo manalangin, syempre, pag excited na tayo, magpe-pray na tayo. Pero bago yon mga kapatid, nais po nating batiin ang lahat po ng ating mga VIPs, yung mga first-timers natin na nandito po sa ating live broadcast, na first time pong nakapanood sa ating live streaming. Maraming salamat po. Welcome po kayo sa His Presence Church family. At tayo po linggo-linggo, meron pong gawain every Sunday, alas 8 po ng umaga. Okay, dito po yan sa ating Facebook page. Ganon din sa ating midweek service, every Wednesday, alas 7 po yan ng gabi. No po? Kaya magkita-kita po tayo palagi sa mga gawain ng Panginoon. At ganon din mga kapatid, nice ating batiin ang lahat na nagdiriwang na kanilang kaarawan. If I'm not mistaken, nice kong batiin ng happy birthday si Arfi Tandang. Ayan, happy birthday. Sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo. Kung di ko po kayo mabanggit ay patawarin nyo si Pastor. No, nakita ko lang sa sa aking notification. Ayan, nice kong batiin si Arfi. Happy birthday. No po, ayan. Ganon din mga kapatid, nais ko pong batiin din ang mga nagdiriwang na kanilang mga anniversary, no? Wedding anniversaries. Maraming salamat po sa pagse-celebrate ninyo dito sa gawain ng Panginoon. At habang kasama namin kayong sumasamba at nakikinig ng salita ng Diyos. Praise God! Kanina po inawit natin yung awiting nananabik. Ako'y nananabik at sa iyong pagbabalik, lahat ay posible. Yan. So lahat po yan ay inawit natin kanina at excited ako na mangyari po sa ating buhay ang Panginoon ang siyang patuloy
na magbigay sa atin ng kapanabikan sa kanyang muling pagbabalik. At ganun din mga kapatid, lagi nating tatandaan ang pangako ng Diyos. Sa Diyos ay laging posible. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Good morning sa lahat po ng nakatutok po sa ating live broadcast. Tayo po mga kapatid ay tayong lahat ay mananalangin. Hingi natin sa Panginoon ang kanyang patnubay at gabay sa mensaheng ating maririnig po ngayong umaga. At alam ko po na napakahalaga ng mensaheng ito at naniniwala po ako na ang Diyos po ang kasama natin sa gawain na ito, sa pakikinig natin ng kanyang mga salita. Ang mensahe po ng Diyos ang siyang mangunguna sa atin sa ating kalagitnaan. Tayo po lahat ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa panibagong linggo na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa panibagong pagkakataon na kami po ay makapagbigay ng sama-samang pagpupuri at pagsamba sa pamagitan ng online, mapa face-to-face. We are so blessed, Lord God, to have this wonderful life and opportunity na ipinagkakaloob niyo po sa amin kahit na hindi kami karapat-dapat. Salamat sa iyong unlimited grace, unlimited favor, unlimited blessing, unlimited support and protection, Lord, na lagi mo ipinaparamdam sa amin. Alam namin, Panginoon, na kasama namin kayo sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita. Marami kang ipapaunawa sa amin. Nagpapasalamat kami sa karunungan, sa puso, sa focus, sa karunungan, kaalaman at kaunawaan ay pinagkakaloob niyo po aming banal na spirito. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, dahil kami po ay walang karamdaman. Salamat dahil kami yung pinagaling. Salamat dahil kami po yung pinagtagumpay laban sa anumang hamon at tukso ng mundo. Salamat dahil kami po yung iningatan sa aming mga biyahe, sa aming trabaho, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat. Salamat, Lord, dahil kami po ay malakas, buhay, at kami po ay nakakapagsambit ng aming pagpupuri, pagsamba at pasasalamat sa iyo. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil kami po ay nakakalapit sa iyo. Kami po ay nakakahingi ng tawad, nakakapagpahayag ng anumang bagay, kasalanan, na alam namin, Panginoon, na marami kaming pwedeng magawa sa isang araw, marami kaming kasalanan na pwedeng magawa. Kaya, Lord, nagpapasalamat kami dahil Ikaw, O Diyos, ang siyang Diyos na nakakakita ng aming mga puso, nakakaalam ng pinakamalalim, nakakasiyasat ng pinakamalalim sa aming mga puso at isipan, na mga bagay na hindi po nakalulugod, mga bagay na nililihim namin o hayag man ito, Panginoon, patawarin niyo kami. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat, Lord, sa iyong banal na dugo. Salamat sa banal na dugo ni Kristo na siya naglilinis po ng aming mga kasalanan. Maraming salamat sa pagkakataong muli, Panginoon. Malaya kaming makakalapit, malaya po naming mararamdaman, mararanasan, at malaya naming mararanasan ang iyong presensya, Panginoon, sa pamagitan po ng live broadcast na ito. Maging sa aming face-to-face mamaya, Lord, samahan mo rin kami at patuloy, Lord, na maranasan ng bawat isa ang iyong presensya. Dahil ikaw, Panginoon, ang tunay na maghahayag nito, tunay na may kapangyarihan, na humipo at makaranas ang iyong mga anak ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya sa pamagitan po ng pangangaral ng iyong mga salita. Kaya, Lord, samahan niyo po kami mula simula hanggang matapos ang gawain po ng Sunday Worship Cell Celebration. At naniniwala kami, Panginoon, na ikaw po magtuturo sa amin, kayo po mangungusap sa amin, kayo po ang magtuturo sa amin ng katotohanan mula sa iyong mga salita. Gagabay sa amin sa iyong lingkod, Panginoon. Gamitin niyo po ang iyong lingkod bilang instrumento, Panginoon, ng kapahayagan ng iyong mga salita. At nawa ang bawat pamilya ay patuloy na maging malapit at malapit sa iyong kanilang relasyon sa iyo, Panginoon.
Maraming salamat, Lord. Ikaw ang maitaas sa aming Panginoong Jesucristo sa aming pong pagsamba. Ang pangalan mo lang ang maluwalhati at patuloy, Lord, na ikaw po ang aming maitaas sa aming mga buhay. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen. At Amen. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Sunday Worship Cell Celebration, Bahay Pagsamba. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating ika-4 na bahagi sa Genesis chapter 18 sa ating series po ng Book of Genesis, Abraham's Life. No po? Pinag-usapan po natin ang Genesis 18, being God's friend. Ayan. Diyan po umikot yung ating isang buong buwan at tayo po ay nasa part 4 ng being God's friend topic natin about Genesis 18. Pinag-usapan po natin yung unang-una, yung pagdalaw ng Panginoon at kung paanong pinaghandaan, inasikaso ni Abraham at ni Sarah ang pagdating ng napakahalagang bisita sa kanilang buhay. At naniniwala po tayo na ang visitation na yon ay mayroong purpose, kaya naniniwala po ako na ito po ay lahat ng bagay na ang Diyos ang may pagagawa ang Diyos at may bibisitahin ng Diyos at mayroong ipaparana sa iyo si Lord, mayroon niyang may purpose yan. No po, ang purpose ng Diyos sa kanyang pagbisita ay para ipangako kay na Abraham at kay Sarah ang kanyang pangako na sila ay magkakaroon ng anak, no? Sa susunod na taon, sa ganito ding oras at panahon, ganun po yung pangako ng Panginoon. At nakita po natin kung paano nagkaroon ng konting kawalan ng paniniwala si Sarah sa kanyang sa pangakong ito. So dumarating po sa buhay ng tao yan, yung bagamat andyan ang pangako ng Diyos, pero lumalabas po, marami po sa atin ay nawawalan ng pananampalataya at pagtitiwala. So, pinag-aralan po natin yung special revelation and response na talagang pinili ng Diyos si Abraham para maipahayag sa kanya at nakita natin kung paano yung naging tugon ni Abraham sa kapahayagan ng Diyos sa kanya dahil sila'y mabuting magkaibigan. So, para ikaw ay dalawin ng Diyos, para ikaw ay bisitahin ng Diyos, para ikaw ay bigyan ng pangako ng Diyos, para ikaw ay magpahayag at magsalita ang Diyos sa iyo ng mga bagay at plano na hindi niya naman kailangan sabihin at hindi niya naman obligasyong sabihin sa iyo, ay ito po'y pagpapakita na kung papaano naging malapit ang relasyon ni Abraham at ng Diyos, no? At ngayon po sa panghuling ating bahagi ng ating pong series about Genesis 18, pag-uusapan po natin yung justice and intercession. No po. Yung justice and intercession na matatagpuan po natin sa Genesis chapter 18 verse 20 to 33. Akin pong nais basahin sa inyo ang salita ng Panginoon. Verse 20 ng chapter 18 ng Genesis. Verse 20, I'm sorry. 18:20. Ayan. Sabi po sa verse 20, pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Abraham, maraming tao ang dumadaing doon sa Sodom at Gomora dahil sobrang sama na ng lugar na iyon. Kaya pupunta ako roon para malaman ko kung totoo o hindi ang mga daing ng mga tao roon. Verse 22, lumakad agad ang dalawang lalaki papuntang Sodom pero nagpaiwan ng Panginoon at si Abraham. Lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, lilipulin niyo po ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan? Kung mayroon po kayang 50 matuwid sa lungsod na iyan, lilipulin niyo pa rin po ba ang buong lungsod? Hindi niyo po ba kahahabagan ang lungsod dahil sa 50 taong matuwid? 25. Hindi po kapanipaniwala na lilipulin niyo ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan. Hindi po maaaring pare-pareho ang pakikitungo nyo sa kanila.
Kayo po na humahatol sa buong mundo, hindi po ba't dapat gawin ninyo kung ano ang tama? Sumagot ang Panginoon, kung may makita akong 50 matuwid sa Sodom, hindi ko lilipulin ang buong lungsod alang-alang sa kanila. 27. Muling nagsalita si Abraham, O Panginoon, patawarin niyo po akong naglakas loob na makipag-usap sa inyo. Tao lang po ako at wala akong katwiran na magsabi nito sa inyo. 28. Pero kung meron po kayang 45 matuwid, lilipulin niyo pa rin po ba ang buong lungsod? Dahil kulang po ito ng 5. Sumagot ang Panginoon, kung may makita akong 45 matuwid, hindi ko lilipulin ang lungsod. 29. Muli nagsalita si Abraham, kung 40 lang po kaya ang matuwid. 40 lang ang matuwid. Sumagot ang Panginoon, hindi ko lilipulin ang lungsod, alang-alang lamang sa 40 matuwid. Muling nagsalita si Abraham, huwag po sana kayong magalit sa akin, Panginoon, dahil magtatanong po ako, ano po kaya kung may 30 na lang na taong matuwid? Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod kung may makita akong 30 tao na matuwid. 31. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, patawarin niyo po ako sa paglalakas loob ko na pakikipag-usap sa inyo. Ano po kaya kung may 20 na lang na taong matuwid? Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod alang-alang sa 20 matuwid. 32. Muling nagsalita si Abraham, Panginoon, huwag po sana kayong magagalit. Huling tanong na po ito. Halimbawa, 10 na lang po ang nakita ninyo matuwid. Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ang lungsod alang-alang sa 10 matuwid. And last verse, pagkatapos sila mag-usap, umalis ang Panginoon at si Abraham ay umuwi sa kanila. So, ang topic po natin is justice and intercession, mga kapatid. So, kung mapapansin po natin sa mga text na ating binasa, katakot-takot po. Sabi ng Panginoon sa verse 20 and 21, sinabi ng Panginoon kay Abraham, maraming tao at katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodom at Gomora. Maraming tao na doon ang dumadaing, no, sa sobrang sama ng lugar na yon. At sabi sa verse 21, kaya pupunta ako roon, sabi ng Panginoon, para malaman ko kung totoo o hindi ang mga daing ng mga tao roon. So yun ang sinabi ng Panginoon. So ito yung kalagayan ng Sodom at Gomora, na maraming dumadaing doon dahil sa sama ng lugar na ito, at dahil gusto ng Diyos na makita ang kondisyon nito para malaman kung totoo o hindi ang mga daing ng tao roon. So yun po yung kalagayan ng Sodom at Gomora. At nagkaroon po yan ng preview sa mga nakalipas nating mensahe sa Genesis 13:13 na kung saan sabi po ang description ng Sodom at Gomora, sabi ng Bible, ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan, labis ang pagkakasala nila laban sa Panginoon. So makikita po natin, mga kapatid, ito po yung picture ng sitwasyon ng Sodom, no? At hindi po anong tawag dito? Hindi lingid sa kung sino man o kay Abraham na ang sitwasyon ng Sodom ay maaari talagang sobrang pagkasama na. Talamak ang makakasalanan eh. Labis ang pagkakasala laban sa Panginoon. At sinabi po sa verse 20 na maraming tao doon ang dumadaing dahil sa sobrang sama na ng lugar na yon. Kaya ang gusto ng Panginoon, pumunta para malaman kung totoo o hindi ang mga daing ng tao doon. Okay? So dito mo makikita na pwede bang palagpasin ng Diyos ang kasalanan nila? No? Pwede bang palampasin ng Diyos yung mga nagagawa ng mga taga-Sodom na kasalanan? Makikita po natin sa chapter 19 ang sasapitin ng Sodom at Gomora dahil sa bigat ng hatol ng Diyos sa kanila.
Kung tutuusin mga kapatid, hindi naman po kailangan na may magdumaing, may marinig ang Diyos na sumbong patungkol sa sama ng lugar doon, sa Sodom. No? Hindi naman kailangan ng Diyos yun. Dahil alam naman ng Diyos ang kasalanan nila. Alam naman ng Diyos kung anong ginagawa ng mga taga Sodom at Gomora. Alam naman ng Diyos sa talamak ang kasalanan sa Sodom. Alam ng Diyos na wala tayong malilihim sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Siya'y makapangyarihang Diyos at wala tayong maililihim sa Kanya. Lihim o hayag, alam yan ng Diyos. Laman ng isip mo, laman ng puso mo, alam ng Diyos. So makikita po natin dito sa Bible na sinasabi natin sa Genesis chapter 18 na kung saan hindi naman kailangan pumunta at tingnan ng Diyos kung totoo ito o hindi. Pero ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, alam natin na ang kasalanan ay hindi kailanman kayang palagpasin ng Diyos. Hindi po kailangan ng Diyos na mag-imbestiga sa mga taga-Sodom, no? Hindi niya kailangan magpadala ng anghel para mangalap ng ebidensya. Bagkus, sa verse 22, pinapunta niya na yung dalawang lalaki na na anghel papuntang Sodom at nagpaiwan pa ang Panginoon at si Abraham. So alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos kung anong sitwasyon ng Sodom. Alam ng Diyos kung anong nangyayaring kasamaan doon. Kaya po, pinauna niya na yung dalawang lalaki. Yung dalawang anghel na papunta sa Sodom. At nakipag-usap pa rin ang Diyos kay Abraham. Pero itong mga talatang ito, dito po lang nagpapakita na ang Diyos ay matuwid sa verse 22 nang magpaiwan ng Panginoon at si Abraham. No? Bakit? Itong mga talatang ito ay nagpapakita kung gaano makatwiran ang ating Diyos kung humatol. Bakit po tinawag ang Diyos na matuwid at bakit siya tinawag na makatwiran kung humatol? Alam niyo po, ang Diyos, bago niya hatulan ng isang lugar, isang tao, isang bagay, anuman, no? Pansin ko, sa aking pagbabasa ng Biblia, ang Diyos bago siya humatol ay napakaingat niya bago maggawad ng sentensya. Napakarami niyang warning, napakarami niyang mga paalala, napakarami niyang mga pagkakataon na ibinibigay sa mga tao bago dumating ang paghatol ng Diyos. So, ang tawag po doon ay biyaya. Alam natin kung gaano kalaki ang biyaya ng Diyos para sa sangkatauhan. Alam natin na bagamat makasalanan tayo, bagamat nararanasan natin yung awa, yung yaman ng awa ng Diyos dahil kay Kristo, talagang nagagalak tayo, nagse-celebrate tayo dahil napakabuti ng Diyos, napakamatuwid ng Diyos, punong-puno ang Diyos ng biyaya. Pero alam din po natin mga kapatid at imposibleng hindi mo alam kung ano ang sasapitin ng mga taong hanggang ngayon ay hindi sumusunod, hanggang ngayon ay wala kay Kristo. Nais ko pong balikan ang sinasabi ng John chapter 3 verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, may salitang ngunit mga kapatid, ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang alin? Ang galit ng Diyos. So kung ikay sumasampalataya kay Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Ngunit, kung hindi ka sumusunod sa Kanya, hindi ka sumusunod sa Panginoon, hindi ka sumusunod sa Diyos, no? Ay hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang matatanggap mo? Anong mananatili sa iyo? Galit ng Diyos. So anong gagawin mo ngayon? Anong gagawin mo kung isa sa mga mahal mo sa buhay ang hindi sumusunod sa Diyos? Anong gagawin mo ngayon kung ang iyong pamilya ay hindi sumusunod sa Panginoon? No? Hindi sumusunod sa Kanya. At alam mo na ang salita ng Diyos ay totoo at tunay na kung hindi siya susunod, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Ano ba itong galit ng Diyos na mananatili sa Kanya?
Alam natin na ang galit ng Diyos ay terrible. Na alam natin kung anong pwedeng ikapahamak ng sangkatauhan kapag hindi siya nakakilala sa Panginoon habang siya'y nabubuhay pa. Tandaan niyo po, pag ang tao'y patay na, wala na po siyang kakayanan para iligtas ang kanyang sarili. Habang tayo'y buhay na nandito sa mundo, nakakaunawa, nakakagalaw, malakas, dapat tayo magdesisyon. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao, langit at impyerno. Kailangan nating mamili at para makapasok tayo sa langit, si Jesus ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapasok sa Ama dun sa langit kundi sa pamagitan ni Kristo. So anong gagawin natin? Kung may mga mahal tayo sa buhay na hindi pa sumusunod sa Kanya, hindi nagkakaroon, hindi po sumusunod, hindi sumasampalataya kay Kristo. Ano po? Ang punto dito, totoo kaya ang pananampalataya sa anak ng Diyos? Maraming maaaring nagsasabing siya'y tumanggap, nanampalataya. Marami rin nagsasabi at sinasabi ng Panginoon, hindi lahat naman ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit. So kailangan tiyakin, kailangan siguraduhin habang tayo'y buhay, habang may pagkakataon. So anong gagawin natin? Hindi pwedeng tayo lang ang maliligtas. Hindi pwedeng tayo lang ang may buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi po sa atin, that is why we have to share the gospel to every people na makakausap natin. And that is why we pray for them. Tayo po ay kinumisyon ng Diyos para ipahayag ang mabuting balita sa maraming tao. Na si Kristo ang siyang magliligtas sa kanila, ang tanging daan, katotohanan at ang buhay, hindi ang kanilang mga sariling gawa, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, kaya po sila'y maliligtas. Tulad ng tamang response ni Abraham, tama po yung kanyang pagtugon na siyang dapat nating tularan. Alam niyo po maganda sa kanya, nang malaman niya na posible na hatulan ng Diyos ang Sodom dahil sa kasamaan. Alam niya na yon. Alam niya na kaya naparito ang Diyos at sinabi sa kanya ng Diyos, nadidinig ko ang daing ng mga tao doon sa Sodom na marami na ang kasalanan, talamak na ang kasalanan doon. No? At kaya nang narinig ni Abraham ito, ano kanyang naging response? Nanalangin siya sa Panginoon. No, katulad ni Jesus, siya ang namamagitan sa Ama para sa atin. Tama? So namagitan si Abraham para sa mga taga-Sodom. Maaaring ginagawa mo ngayon yan, namamagitan ka sa Diyos, Lord, bigyan mo pa kami ng pagkakataon na wapoy maligtas pa ang aking mga mahal sa buhay. Habang may pagkakataon. So ang ginawa ni Abraham, namagitan siya para sa mga taga-Sodom. Hindi lang para kay Lot, mga kapatid. Hindi dahil andun si Lot, no? Kaya siya namagitan, at nandun ang pamilya ni Lot, kaya siya namagitan. Kasi iniisip natin, kaya namagitan si Abraham kasi nandun si Lot, si Abraham. Andun kasi yung pamangkin niyang si Lot. Andun kasi yung kanyang pamilya. Hindi po. Hindi lang para kay Lot ang kanyang pamamagitan sa Diyos, ang kanyang pananalangin sa Diyos, no? Kundi para sa lahat ng nakatira sa Sodom at Gomora. Bagamat hindi naman niya binanggit yun sa prayer niya na Lord, iligtas niyo po si Lot, ganito. Ang concern po na sinasabi po, kapag binasa niyo po ang Genesis chapter 16, nagsimula kayo ng 16 to chapter 50, makikita natin ang concern ni Abraham is for the whole city. Is for the whole city of Sodom. At makikita natin, umaapela si Abraham, namamagitan si Abraham para, nananalangin si Abraham at namamagitan sa Diyos para umapila ng hustisya para sa mga taga-Sodom. Kaya nga nung binabanggit niya sa verse 23, lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong siya. Ito'y pananalangin ni Abraham, pakikipag-usap niya sa Diyos. Lumapit si Abraham sa Panginoon, nagtanong siya, lilipulin niyo po ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan?
Lilipulin niyo po ba ang lahat ng tao? Ang mabubuti kasama na ang masasama? Yun yung point ni Abraham eh. Lord, wawasakin niyo po ba? Lilipulin niyo po ba ang mga matuwid kasama ang mga makasalanan? O, tingnan niyo po sa 24. Kung meron po kaya, Lord, na 50 matuwid sa lungsod na yan, kung meron lang 50 tao na matuwid sa lungsod na yan, lilipulin nyo rin po, pa rin po ba ang buong lungsod? Hindi nyo po ba kahahabagan ang lungsod dahil meron pong 50 taong matuwid? Okay. Ano sagot sa 25? Ano pa kanyang sinasabi sa Panginoon? Hindi po kapanipaniwala na lilipulin ninyo ang mga matuwid kasama ang mga makasalanan. Hindi po maaaring pare-pareho ang pakikitungo ninyo sa kanila. Kayo po na humahatol sa buong mundo, hindi po ba dapat gawin nyo kung ano ang tama? So sa puntong ito mga kapatid, batay sa katangian ng Diyos, sa verse 25, alam ni Abraham kung sino ang kanyang Panginoon, kung anong katangian meron ng kanyang Diyos. No? Alam ni Abraham na ang Diyos ay matuwid. Alam ni Abraham kung anong klaseng Diyos ang meron siya. Alam ni Abraham that our God is a righteous God at hindi niya palalagpasin ang kasalanan, no, ng sangkatauhan. Hindi niya palalagpasin ang kasalanan ang kasalanan sa atin, no, sa buhay ng mga tao. At batay sa katangian ng Diyos as a righteous judge, ang panalangin ni Abraham ay umikot doon sa katangian na meron ng Diyos. Ano ba klaseng katangian meron ng Diyos? Let's go to Deuteronomy chapter 32 verse 4. Sabi po, isa sa mga katangian ng Diyos, siya ay bato na kanlungan. He is a solid rock. His work is perfect. Matuwid ang lahat ng gawa niya. At mapagkakatiwalaan ng Diyos, no, ang lahat ng kanyang pamamaraan, mapagkakatiwalaan. Ulitin ko po. God is our solid rock. Pwede mo siyang kanlungan. Pwede kang kumanlong sa Diyos. Pwede kang dumipende sa Diyos. Pwede kang sumandig sa Diyos. Ang Diyos natin ay matuwid sa lahat ng gawa niya. Hindi siya gagawa ng bagay na ikasasama natin. Tama, matuwid, no, at perpekto ang lahat ng gawa ng ating Diyos. Wala siyang ginawang mali. Lahat tama, lahat matuwid, lahat naayon sa katwiran at sa tama, sa kabutihan. No po. At sabi po doon, mapagkakatiwalaan ang Diyos sa lahat ng kaniyang pamamaraan. Matapat siyang Diyos at hindi siya nagkakasala. Ang Diyos natin ay makatarungan. Sabi, makatarungan siya at maaasahan. Matapat ang Diyos, hindi nagkakasala ang ating Diyos. Hindi, ano tawag dito? Makatarungan ang ating Diyos at maaasahan ang ating Diyos. So ito po yung umiikot, yung pagkakakilala ni Abraham sa Diyos na kanyang kaibigan. Na kaibigan ng Diyos, na si Abraham at ang kaibigan ni Abraham ay ang Diyos. So sumagot naman ang Diyos. Dahil sa pangangatwirang ito, dahil sa apela ni Abraham, dahil sa pananalangin ni Abraham, dahil sa pamamagitan ni Abraham para sa mga taga-Sodom, para sa mga taong matuwid at para sa kabuuan ng Sodom. Sumagot ang Diyos sa hiling ni Abraham. Verse 26, balikan natin. Sumagot ang Panginoon, kung may makita akong 50 matuwid sa Sodom, o Abraham, pag may nakita ako 50 matuwid, hindi ko nalilipulin ang buong lungsod, alang-alang sa kanila. O. Sige, alang-alang sa 50 matuwid, hindi ko wawasakin ng lungsod. Yan ang sagot ng Diyos sa hiling ni Abraham. Grabe, no po? Grabe yung kanilang conversation. Very personal. And very intentional and specific. No? And take note, hindi lang God of justice ang Diyos eh.
No? Huwag natin kakalimutan na hindi lang makatarungan ng Diyos, kundi punong-puno ng habag ang Diyos. Punong-puno ng mercy ang Diyos. Punong-puno ng awa ang Diyos. Kasi hindi naman sinabi ng Diyos na, sige, yung 50 lang ang nabatuwid sa Sodom ang ililigtas ko. Pero yung iba, yung natira, papatayin ko. Hindi po ganun ang sabi ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ang sagot ng Diyos kay Abraham, kung may makita akong 50 matuwid sa Sodom, 50 matuwid sa Sodom, makita ko hindi sila lang 50 ang liligtas ko, hindi ko nalilipulin ang buong lungsod alang-alang sa 50. Ibig sabihin, ang sabi ng Diyos, maliligtasan lahat for the sake of righteous. Maliligtasan lahat pag may nakita akong 50 matuwid. Kaya naman, sabi ni Abraham, at mapangahas yung kanyang sumunod na mga pananalita, yung kanyang panalangin para sa Sodom. Nananalangin siya sa Diyos, at ito po sa susunod na verse, medyo mapangahas na siya. Pero kung meron po kayang 45, naku, tumawad pa. 45, Lord. Kung meron pong 45 matuwid, lilipulin nyo pa rin po ba ang lungsod? Dahil kulang po ito ng 5. 50, paano kung 45 lang? Lord, lilipulin nyo pa rin po ba ang buong lungsod? Dahil kulang po ng 5. Sumagot ang Panginoon, Abraham, kung may makita ako na 45 taong matuwid, o sige, hindi ko nalilipulin ang buong lungsod. And yes, makikita natin, medyo mapangahas ito na nakikipag-bargain ka sa Diyos. Lord, pwede bang tawad? Baka mamaya 45 lang ang matuwid sa Sodom. Paano po yun? Medyo matapang ito. Matapang si Abraham, no? At sa ganitong aspeto, mga kapatid, yung paghingi ng tawad, medyo kailangan mo ng lakas ng loob niyan. At kailangan may relasyon ka talaga. No? Bakit? Kasi nakakapag-request ka ng ganito. Ganitong ka-personal, ganito ka-specific, ganito ka-intentional. So ano po sabi, di ba? Makikita natin, mga kapatid, na sa verse 27, nakita natin, balikan natin yung 27. Gusto ko rin makita ninyo. 26, 27. Nasaan yung 27? Wala yung 27. Okay. Balikan natin yung 27. Ang sabi po sa verse 27, muli nagsalita si Abraham, hindi pala ito, mga kapatid. 27 muna. Muling nagsalita si Abraham. Balikan ko yung 27 para makita niyo po. Okay. Ano sabi ng Diyos? Bakit naging mapangahas si Abraham? Balikan natin yung 27. Ayan. Muling nagsalita si Abraham sa Panginoon. O Panginoon, patawarin niyo po akong naglakas loob ako makipag-usap sa inyo. Tao lamang po ako at wala akong katwiran na magsabi sa inyo nito. Makikita niyo po, mapangahas po ito. Pero makikita niyo po, sa tapang na meron si Abraham, hindi dahil tapang na mayabang siya, kundi tapang na meron po siyang pagpapakababa. Inaddress niya, O Panginoon, patawarin niyo po ako. Naglalakas loob lang po ako. Na nagbabaka sakali lang po ako na makipag-usap sa inyo. Ako po'y tao lang at kayo po'y Diyos. Wala akong katwiran na magsabi po sa inyo ng mga bagay na ito. Sinasabi ni Abraham, ako isang hamak na tao lang. No, nakita natin dito, yung kanyang character, may humility, pero may boldness, no? Sinasabi niya sa kanyang sarili, I am but dust and ashes. So makikita niyo po diyan, mga kapatid, binaba po niya yung kanyang sarili. Makikita niyo po diyan kung paano niya ibinaba yung kanyang sarili para lang makita natin at maging halimbawa po natin si Abraham na kung saan marunong siyang rumespeto kahit siya'y nagre-request. So binaba na ni Abraham yung bilang. Baka nga naman kapusin Baka nga naman kapusin. Sabi niya, baka 45 na lang, Lord. Ganon din ang sagot sa kanya ng Diyos. Kung may nakita akong 45 matuwid, hindi ko lilipulin ang lungsod. Okay? Paano po kaya kung 40 lang, Lord? Verse 29. Nagsalita na naman si Abraham, Lord, kung 4 na po lang po kaya ang matuwid,
Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ng lungsod, alang-alang lamang sa 40 matuwid. Lord, kung 30 lang po. Paano po kung 30? Paano kung 30? May 30 lang pong matuwid. Huwag po sana kayo magalit sa akin, Panginoon. Magtatanong pa po ako, ano po kaya kung may 30 lang po na taong matuwid? Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ng lungsod kung may makikita akong 30 na tao na matuwid. Paano po kaya kung 20 na lang, Lord? 20 na lang. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Maglalakas loob po ako uli. Makikipag-usap sa inyo. Ano po kaya kung may 20 na lang na taong matuwid? Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ng lungsod. Alang-alang sa 20 matuwid. Sige. Paano, Lord, kung 10 na lang po? 10. Ayan. Paano kaya yan, no? 10 na lang. Ayan. Tignan niyo po. Muli nagsalita si Abraham, Panginoon, wag po sana kayong magagalit. Huling tanong na po ito. Huli na po itong tawad. Laban o bawi? Halimbawa, 10 na lang po ang nakita niyong matuwid. Sumagot ang Panginoon, hindi ko pa rin lilipulin ng lungsod alang-alang sa 10 matuwid. So, ganun pa rin ang sagot ng Diyos. Mapa 50, 45, 30, 45, 40, 30, 20, 10. Ganun pa rin, iisang sagot ng Diyos. Hindi ko pa rin lilipulin ng lungsod alang-alang sa mga taong matuwid na ito. So, for the sake of righteous, maliligtas ang lahat. Sabi sa verse 30 to 32. No? Dahil sa mga taong matuwid. At sa verse 33, dito na po natapos. Pagkatapos sila mag-usap, umalis ang Panginoon at si Abraham ay umuwi na sa kanila. Sa susunod na chapter, mga kapatid, sa chapter 19, titingnan natin, meron bang 10 matuwid o kahit isa man lang sa Sodom at Gomorrah? At kung paano tumugon ng Diyos sa panalangin ni Abraham. Next chapter, atin pong makikita ito. Pero at this point, mga kapatid, kita po natin kung gaano kalapit ang bottom line ng lahat ng ito. Kung paano makipag-usap si Abraham sa Diyos, kung paano ang Diyos ay tumugon sa kanya, kita natin at this point, kita natin kung gaano kalapit ang relasyon ng Diyos kay Abraham. Isipin niyo po, kung babalikan natin from part 1, part 2, part 3, hanggang part 4, nagpapakita ang Diyos, bumibisita ang Diyos, nangangako ang Diyos, sumasagot ang Diyos sa kahilingan niya, matuwid ang Diyos, makatarungan ang Diyos, maawain ng Diyos. Isipin mo, kapatid, sa ganitong klaseng Diyos na meron tayo, isipin mo kung ang Diyos ay hindi matuwid, kung ang Diyos ay hindi makatarungan, kung meron tayong Diyos na hindi maawain sa atin, isipin mo, baka tayo po'y nalipol na at nawasak na. Dahil tayo po'y may matuwid na Diyos, may makatarungan na Diyos, may maawain na Diyos, may maaasahan na Diyos, isipin mo, hindi tayo pinarusahan ng Diyos. Naligtas po tayo, mga kapatid, hindi dahil sa isa tayo sa mga matuwid. Naligtas po tayo because of Jesus Christ. Jesus is the only righteous one na hindi nagkasala, na tanging matuwid. Ang sabi ng Biblia, lahat tayo ay nagkasala at walang sino man ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. We all fall short in the glory of God. Naligtas tayo hindi dahil tayo'y matuwid, hindi dahil sa mabuti tayo. Naligtas tayo dahil kay Jesucristo, dahil sa kanyang wagas na biyaya, sa kanyang sukdulang biyaya. At dahil dyan, mga kapatid,
Kaya tayo nananalangin din. Hindi lang para sa sarili nating pamilya. Hindi lang para sa ating simbahan. Na iligtas lang tayo lang ang iligtas ng Panginoon. Nananalangin tayo sa anumang mga pagkakataon sa ating buhay na ang Diyos ang laging magiging tagapagligtas natin sa anumang uri ng sakit o anumang kapahamakan. Nananalangin tayo hindi lang para sa sarili nating pamilya o para sa ating simbahan, kundi sa mga taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. And that is why we pray for our nation. That is why we pray for the nations. Not only for our nation, but to the nation, for the nations. Sa iba't ibang mga bansa, para maligtas sila sa mga paparating na parusa, sa mga sakit at karamdaman, sa anumang kapahamakan. We pray for our nation, we pray for other country, for other nations. At kung ikaw ay lalaki, kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay nanay na nagiging tatay, dapat tayo po ang manguna sa panalangin ito. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, sa 1 Timothy chapter 2 verse 8, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, gusto ko sa lahat ng pagtitipon-tipon ay manalangin ng mga lalaki ng may malinis na kalooban, na sa pagtaas nila ng kamay sa pananalangin ay walang galit o pakikipagtalo. So we are to be the most prayerful intercessor sa loob ng church. Dapat yung mga kalalakihan, kung ikaw ay ama, kung ikaw ang nangunguna sa iyong pamilya, kung ikaw ay lalaki, kapatid, we are to be the most prayerful intercessor sa loob ng church. Amen. Dahil kung nauunawaan natin at nararanasan natin ng Diyos nararanasan natin na ang Diyos ay lumalapit sa atin, ang Diyos ay nagpapakilala sa atin bilang promise keeper and righteous judge, hindi ba't dapat tumugon tayo ng may pagpapakababa, pagtitiwala sa Diyos at pag-ibig sa ibang tao? Hindi ba't mas mapapakita po natin, mga kapatid, kapag ibinahagi natin ang salita ng Diyos sa iba't ibang mga tao, ipinapanalangin natin silang makakilala kay Jesus bilang kanilang sariling tagapagligtas at Panginoon. Kaya nga po, nagkaroon tayo ng community church. Kaya nga may community church po tayo, mga kapatid. Magsisimula tayo sa bawat pamilya. Dapat ang mga lalaki sa loob ng tahanan na nakakilala sa Panginoon, sila po ang dapat manguna at magbukas ng ebanghelyo ng story of God sa kanyang pamilya, kabilang ang kanyang komunidad na kinabibilangan. Kaya po sa bawat community, sa bawat family, kailangan magsimula na tayo, mga kapatid. Let's start. Kung ikaw ay lalaki na nakakilala na sa Panginoon, ikaw magsimula sa loob ng tahanan. Dito magsisimula yung gawain ng Panginoon. No? Dito natin maipapakilala na kapag ibinabahagi natin ang salita ng Diyos sa iba, pinapanalangin natin silang makakilala kay Jesus. Makilala nila si Jesus. Mga kapatid, oo nga, tumatanggap na tayo ng pagpapala ng Diyos dahil kay Kristo. Pero mga kapatid, nais ko ipaalala sa inyo, napakarami pong mga tao na hanggang ngayon hiwalay pa rin kay Kristo. Napakarami pong tao pa ang hindi nakakakilala sa Diyos. At hindi po habang panahon meron tayong pagkakataon. The terrible day of judgment is coming. At kung tayo po'y tutulog-tulog, tayo po'y walang gagawin, mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo. Malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Malapit na ang kanyang pagbabalik. At hindi lang po tayo nananabik dapat sa kanyang pagbabalik. Dapat po tayo umaasa na bago po dumating ang oras na yon at panahong yon, yung mga tao, lalo na ang ating pamilya, ay makakilala sa kanya. Kaya po hindi pa siya dumarating marahil, binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon para maipakilala si Kristo sa mga taong wala pang relasyon sa kanya.
ay napakahalaga po ng ating bahagi. Kaya dapat napakalaki ng bahagi ng bawat pamilya. Saan magsisimula ang gawain ng Panginoon? Umaasa ka sa church lang? Hindi. Dito sa iyong tahanan. Dito magsisimula ang gawain ng Panginoon. Dito magsisimula ang mas marami pang himala na gagawin ng Panginoon sa ating mga pamilya at maging sa ating komunidad. Dito po magsisimula ang mas marami pang gathering, mas maraming gagawing himala at kababalaghan ang Panginoon. Dito makakaranas ng kagalingan ang mga tao. Bakit? Kasi yung bawat pamilya focus sa Panginoon. Because the terrible day of judgment is coming. Bago tayo magsaya dahil sa dami ng pagpapala na binibigay sa atin ng Diyos dahil kay Kristo, isipin mo rin, hindi lang ikaw ay makonsensya, kundi maisip mo lang, okay lang namang maging masaya, okay lang naman din na maranasan ng pagpapala ng Diyos. Pero wag lang naman tayo dahil, wow, blessed na blessed ako. Kapatid, isipin din natin, marami na tayo natanggap na pagpapala sa Diyos dahil kay Kristo. Isipin din natin ngayon, eto na po yung panahon na ma-realize natin na napakarami pang hiwalay kay Kristo. Gamitin natin yung ating resources. Gamitin natin yung ating influence. Gamitin po natin yung tamang oras at pagkakataon. Gamitin po natin ang ating tahanan. Gamitin po natin na ang tahanan natin ay maging daluyan ng kaligtasan sa maraming tao. Yung mga kakayanan natin, yung meron tayo mga kapatid, ay maging dahilan para mapalapit sila sa Panginoon. At yan po ang pag-aaralan natin sa susunod na linggo sa pagbubukas ng panibagong chapter sa Genesis 19. Bakit natin kailangan madaliin? Bakit kailangan natin magsimula na? Bakit? Kasi paparating na ang Panginoon. Ang katotohanan, kapatid, walang makapagsasabi kung kailan ang kanya muling pagbabalik. Ang sinasabi ng Panginoon, maging maganda tayo. Maging handa tayo sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. At naniniwala po ako na kapag tayo pong lahat na i-realize natin itong pangungusap ng Diyos sa atin, sa dami ng blessing na binibigay ng Lord sa atin, isa lang realization, marami pa tayong dapat gawin. Napakarami pang tao na hiwalay kay Kristo, kailangan nating maakay sila sa Panginoon. At mangyayari po yan sa loob ng inyong tahanan. Kaya po dinidiscuss ko po sa midweek service kung ano po yung gagawin natin sa ating mga cell community, sa ating mga cell groups, per family. Kasi kailangan na natin nabuksan ang bawat tahanan na nakamaligtas ang maraming tao at gagamitin ng inyong pamilya para sa maraming taong maliligtas. Yang husay mo sa pagluluto, sa dami ng mga stock mo dyan na pagkain, ano kaya mag-invite ka ng mga mahal mo sa buhay, mga kamag-anak mo, magpag-gathering ka doon, and then panood mo yung story of God. Panoorin mo yon, story of God. O makinig muna tayo, 30 minutes lang naman yon. O pagkapanood ninyo noon, mag-discussion kayo, tanungin mo kung di pa sila nakakilala sa Panginoon. O panalangin mo silang makakilala sa Panginoon. Lahat po ng yon, mga kapatid, ay mararanasan nilang makakilala. Minamadali mo, linggo-linggo, minamadali mo yan. Bakit? Hindi natin alam kung kailan ang muling pagbabalik ng Panginoon. Napakarami pang sa pamilya natin ang hiwalay sa Kanya. Paano nila makikita kung sa church ka lang every Sunday? Hindi. Sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan, ang pinaka-perfect place to apply. No? To apply everything na natututunan natin sa Panginoon. Yung application ang mahalaga eh. At paano mangyayari yan sa loob ng tahanan? Buksan mo yung bahay mo. Buksan mo yung negosyo mo. Buksan mo yung mga bagay na mas marami kang resources na binibigay ng Lord para mas maraming tao makakilala sa Kanya. And I believe the Lord is using right now itong mensaheng ito para mas maraming tao ang mabuksan na wag lang ang sarili natin ang ating isipin, kundi isipin din po natin ang mga taong hanggang ngayon ay wala pang pagkakilala at walang malapit na relasyon sa Panginoon.
Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong paalala, sa iyong patuloy na pagpapaunawa sa amin. Salamat Panginoon dahil meron kaming Diyos na nagpakita, bumibisita, nangako, sumagot sa kahilingan katulad ni Abraham. Salamat Lord dahil alam namin meron kaming Diyos na matuwid, makatarungan at maawain. Salamat dahil sa iyong kabutihan. Salamat dahil sa katuwiran ni Kristo Jesus, hindi kami naparusahan. Kami naligtas. And Lord, dahil sa kaligtasang ito, at this point, nakita namin sa pagkakataon sa life ni Abraham, nakita namin kung gaano kalapit ang relasyon niya sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita rin namin na kami rin ay manalangin, lumapit sa iyo, lumuhod sa iyo, mamagitan sa iyo, hindi lang para sa aming sariling pamilya, hindi lang para sa simbahan, kundi para sa mga tao na maaaring mapapahamak dahil wala silang pagkakilala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, gamitin niyo po kami na kami mismo sa bawat pamilya, sa magbubukas sa mga gawain, ay maakay ang maraming tao para sa iyong kapurihan. Ingatan niyo po kami at selyuhan, aming Panginoon, ang bawat salita sa aming mga puso na aming narinig, mapunta sa aming puso, papunta sa aming isipan at maibahagi namin ang lahat ng aming natutunan at narinig mula sa iyo. Maraming salamat Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat tahanan na magandaluyan ng kaligtasan at pagpapala ng buhay na walang hanggan na yung nais ipagkaloob sa mga tao. At gusto mo Lord na ang bawat isa ay maligtas sa anumang kapahamakang nagiintay sa mga taong hiwalay sa iyo, Panginoon. Salamat Lord sa napakagandang mensaheng pinagkaloob mo sa amin ngayon pong umagang ito. Sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat, dinadakila namin kayo at pinapupurihan at niluluwalhati ka, Panginoon. Sa umagang ito, ikaw lamang ang bida, ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang at wala nang iba. Sa pangalan ni Kristo Jesus, yan pong aming panalangin at pasasalamat. Amen. Amen at amen. Maraming salamat po. To God be all the glory. Excited na po ako na magsimula ng gawain sa darating na March next week. At magkakaroon po tayo syempre ng pag-uusap patungkol dyan bago tayo magpatuloy. Maraming salamat mga kapatid. God bless you. Ingatan ka palagi ng Panginoon. Makita-kita po tayo sa mga susunod pang mga Sunday sa biyaya ng Panginoon para sa pagpapatuloy ng ating series about Book of Genesis. Maraming salamat sa pagsama po sa atin sa bahagi po ng Genesis 18 na hinimay-himay ng Panginoon para sa atin. Magkita-kita po tayo sa biyaya ni Lord muli. Maraming salamat po. To God be all the glory. Happy weekend everyone. To God be all the glory. Ibigay natin lahat sa Diyos ang papuri at maglaan po tayo ng oras para magpasalamat sa Diyos at ibigay sa ating pamilya yung oras na para sa kanila. God bless you. To God be all the glory. Ikaw ay mabuti.
tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagbuhay.